Pakitang video para lang ho mapaalala po sa inyo kung gaano ho katapang ang ating panauhin po ngayon. Tingnan ho natin dito sa screen. Bawal hawakan! Bawal hawakan! Bawal hawakan! Bawal hawakan! Huwag mo hawakan yung lawyer! Huwag mo Don't do it personal. Mga kasama, Attorney Martin Delgra. Ating nung palakpakan. Magandang hapon po. Shoutout Pansit. Gaya-gaya din ako ni General. Bago mag-umpisa, magiging Emotional. mag-emote muna ng sandali. Pero sa totoo lang, I don't want to see that video. Nakakagalit. Not because of me, but because of Mayor Rufi. Because of him. But you know what? I watched that video again, and I was trying to recall that almost everyone was up to their feet. Tumataas yung boses. No? Makita naman kung sino yung tumataas ang boses. Lahat na. Pati na din ako siguro. But I like to put that in context. No? I have to hold my ground because some people were telling me bakit hindi ko raw pinaligan or anong ginawa ko kay General Torre. But you know what? Ano ko lang ito? Pinag-isipan ko lang yun na I need to hold my ground because I need to protect the President on my side. With E.S. Migueldea on the other side. Kasi mas matanda si E.S. Migueldea, nung sinita siya, hindi talaga niya mapigilan. Kaya napusasan si E.S. Migueldea. But I like to go back to my observation once I was looking at that video, that particular video. And you try to look that you try to watch that video again in your own time. And try to see that whole stretch of about siguro mga 3 to 5 minutes. Okay? And then try to see who was the most calm in that video. Sino? Si Tatay. Si PRRD. Si Mayor Rudy. He was just there, sitting. Hinihila na ako. Nagagalit na si Kitty. Tumataas na yung boses ni Anilet. Everyone was up to his feet. By the orders of General Torre, the police at the back were already about to gang up on us. But the man was sitting like this and looking around, not saying a word.
And yet, siya yung focus nung araw na yan. Hindi lang siya yung focus, siya yung objective ng BBM administration at ng mga kapulisan who carried out the orders. But he was the most calm person in the room. And he was just looking around. And the only time he said something was, Hanelet was already raising her voice. But he was not addressing Hanelet. He was addressing the policewoman who was holding the hand of Hanelet, or the arm of Hanelet. He was saying, huwag mo na lang hawakan, huwag mo na lang hawakan. So makita mo, ay yung tao, matanda na, 80 years old, but still with a very sharp mind. At least at the time, 8 months ago. And when I heard the news that he has difficulty having to stand trial, and that really brought me down. Everyone. Not only my family, but everyone. And I hope and pray that God will grant him the grace of good health, sustain him psychologically, emotionally, as we go through this. As he goes through this with everyone of us praying for him, supporting him, rallying for him, and everything that we need to do to bring him home. I'd like to divert a little bit with Colonel having to say something about yung mga nasa AFP at saka PNP. And I would like to affirm, I can say this, I'd like to affirm that there's so much support in the organization. At manggagaling yan doon sa tao. In one of those conversations, I've seen the man up close and I've seen the man from a distance. Kung ano yung makita nyo, ano yung marinig nyo, ganun din siya pagkatabi mo siya. Walang plastikan, walang pagbabago. Okay? One time, he mentioned about, not necessarily the exact words, but basically what he said was, yung trabaho ng isang tao, na yung trabaho niya ay magpakamatay sa bayan, saludo ako. And he was referring to the AFP, yung mga kasundaluhan at mga pulis. That's why when he became president, he took care of those who really stand and whose work, whose duty, if need be, to die for his country. And it is at this time that he has called upon those who admire to do your duty and stand up for your country. Yun ang sinasabi niya. Having said that, kahapon I flew in from Davao. And I was surprised there. Alam ko na marami akong nakakausap na mga retired military officers and enlisted men. From time to time, in fact, magte-text, mga ganun. Pero, I was surprised that yesterday, in the airport, a person came to me and asked me, ikaw ba yung abogado ni PRRD? Sabi ko, opo, isa po sa mga abogado. Gusto niya magpa-selfie, and I have to oblige. So, nagpa-selfie. And then, in return, I was just curious. I had to ask, sabi ko, ano po yung trabaho niyo, sir? Hindi ko na lang sasabihin ko ang pangalan, anong ranggo, sundalo po. No? At may ranggo. And sabi ko, okay lang po ba kayo? Okay lang po ba sa inyo, sir?
Sabi niya, okay lang po. Kasi yung sentimento po ng mga kasamahan nila nasa kay PRRD. And to me, that is uplifting. Kasi nga, there is one brave person, because normally you don't get those kind of reaction. And really, that reaction coming out publicly, expressing it publicly. But I appreciate it very much. Sabi ko, ituloy nyo lang yung servisyo nyo sa bayan. Yun lang masabi ko. And bumalik sa isip ko yung sinabi ni PRRD. Kung yung trabaho ng isang tao magpakamatay, it will be para sa bayan. Saludo ako. Kaya mataas ang respeto niya sa mga kasundaluhan at sa mga kapulisan. However, as in all things and in all statements, at sa lahat ng mga sinasabi niya, at the end of the day, he would always say, I take full legal responsibility sa mga ginawa ng panahon ng panunungkulan niya. Hindi niya inatrasan yan. And that's the reason why he's there. And for those who love him, for those who have benefited from his from the work that he has done in government, collectively, not singularly, but collectively, kasi hindi naman niya kaya yan pag walang suporta sa mga tao. Hindi talaga mangyayari. You know, yung mga mabuti, magaganda, magagaling na nangyari sa panahon ng administrasyon niya. Segue lang ako ng konti sa isang bagay para sa bayan. Hanggang ngayon, iniisip ko lang talaga kung merong isang proyekto na pwede mong i-accredit o credit sa administrasyong ito. Think of one project. Yung malalaki ha? Yung malalaki. Kahit nasaan kayo galing. Siyempre, yung project na alam natin, blew before our very face, before us, yung flood control. Yun ang problema. Pero think of a project na talagang napakinabangan or ginagawa na mapakinabangan ng taong bayan. Na ginawa, na iplano, o na nasimulan ng administrasyong ito. Kayo na po ang sumagot kung meron man. Pero sir, ano po? magnanakaw ng ginawa. Ayun ang problema. Kasi po, hindi yung proyekto. Nasa tao talaga yan kung gustong magnakaw. Talagang papasukin talaga yung bahay niyo. Kung gusto talaga magnakaw. Yun ang problema. Mga ano, Na? buhaya. Mga buhaya. But I'd like to make a disclaimer I'm not a lawyer in the defense team dun sa Hague. Nakikiusap lang ako kung ano yung pwedeng maitulong natin doon sa legal team. Yun lang po ang paminsan-minsan ginagawa natin. But other than that po, dito po tayo focus like what happened during the election po. Kasama po natin si Atty. Yvette doon sa legal team ng PDP Laban. So, very well appreciated yung effort ng lahat at nagbunga naman na maganda. Although hindi marami, pero talagang yung naipasok natin sa Senado, matindi. Napanood ko nga yung, i-relate ko lang yung nangyari ngayon kay PRRD Napanood ko nga yung budget hearing, kino-question ni Senator Marcoleta kung bakit naipasok si Marcos Lacanilaw sa LTO. Ano yung credentials niya? Naiklaro naman ni Senator Marcoleta na baka yung credential mo yung ikaw yung nagdala kay PRRD sa The Hague. The pictures already tell us that he was there. So,
I think that's the only plausible reason why he got that post. Although it is not to say na wala siyang pwesto. Dati naman siya sa Philippine Center on Transnational Crime. May pwesto siya. Siguro mas malaki yung sa LTO kasi mas malaki yung organisasyon. Hindi ko na lang isipin na mas malaki yung sinasabi mo kanina, sir. Basta malaki. Pero whatever is the case, I think there is a question of credibility insofar as the leadership of the Land Transportation Office is concerned today. So, binibilang na yung minuto, siguro mga 35 minutes, magsisimula na yung hearing. At I was told, I don't know if you can do it live or they can have it live. But yung video po na manggagaling sa ICC, I was told may delay po yan. So siguro yung mga nandun na at nakapagkuhan ng slot sa loob ng gallery ng ICC, I don't know if they can also broadcast it live. I mean, not broadcast it live, but report live kung ano talaga ang mangyayari. So, let's continue to pray for Mayor Rudy, for PRD. Ilak mo muna, kunin mo yun. Isara mo. He has done a lot for the country. And to me, whom I have known and whom I have served, he does not deserve this. He does not deserve this. Regardless of what the other people are saying about why he is there in the first place. Alam nyo, pag-80 ka na, whatever you did in life, kahit pag nasa kulungan ka, hindi ka pa konbiktado ha, wala pang judgment. Hindi ka na kailangan ikulong. Alam mo nangyari kay the late Juan Ponce Enrile? Diba? Hindi siya kinulong. Napalaya, pangsamantala, kahit na nililitis yung kaso niya. Or take the case of former First Lady, Imelda Marcos. Ganon din. Mas bata pa nga si First Lady Imelda Marcos at the time that the court granted temporary liberty sa kanya. Mas bata pa siya compared kay Mayor Rudy, kay PRRD. So, hindi ko maintindihan kung ano yung patakaran, kung ano yung standard ng ICC, kung bakit even for humanitarian consideration, hindi binibigyan ng konsiderasyon yung hiling na makalaya pansamantala. And he has said this many times. Kung sa sinasabi nilang kung mapalaya yan, hindi na yan he would be a flight risk. I like to believe that, as he have said, he will assume full legal responsibility. And being a lawyer, he will set this through and push this through to its conclusion. Hindi ko na, aywan ko kung meron akong pwedeng masabi sa publiko patungkol sa kung may ebidensya ba yung kabila. Alam mo, yung sa mga abogado, pagdating sa kaso, ang tinitingnan namin, yung ebidensya, no? For and against our client. Alam nyo ba hanggang ngayon, ito siguro pwede ko sabihin, alam nyo ba hanggang ngayon, kumakalap pa sila ng ebidensya? Alam nyo yan? Magbabayad nga daw si di ba? Abante. Ng pamasahe ng mag-testify. Ganun ba? Yun ang hindi ko alam. So, the point of the matter is, ganito yan. If you would allow me for a few minutes, merong warrant daw
may warrant, inaresto, dinala, at ibinilanggo until now. Pero, meron yung tinatawag na confirmation of charges hearing. Ibig sabihin, doon pa lang makukumpirma kung ano yung kaso o ikakaso sa kanya. Hindi pa po nangyayari yan. Under our Philippine judicial system, ikakalap muna, imbestigahan, ipafile sa prosecutor's office, at kung may sapat na ebidensya, yung tinatawag na probable cause, that is the only time they will file it in court. And once filed in court, wala na pong ebidensya na pwede mong iangat. Yung ebidensya na nakalap mo, when you build up the case and file the case with the court, yun na po yun. Unless there are a few exceptions, yung tinatawag na newly discovered evidence, blah, blah, blah. Pero the point there is, yun na yun. Pero ngayon, sa narinig natin, sa sinabi na rin ni Ma'am Astra, nangangalap pa sila ng ebidensya. So, yun po ang masaklap dyan, pero I think that's how different, if I may say, how the ICC works in having to prosecute this kind of cases. So, hiling ko lang talaga at hiling ng aming pamilya to continue to pray. Sinasabi ko nga na pag may mga taong kumakausap sa akin, sabi ko, kung yung trabaho ng abogado ay tapos na, kagaya nito, no? Umapila at it's now in the hands of the judges, pagkatapos yan, akyat na tayo sa Panginoon. Kasi siya na yung bahala. Kung ano man mangyayari. After what we have done for everything that we need to do for PRRD. So, please, whatever happens today, kasi today naman, whatever happens today, hindi pa po tapos ang kaso. The issue is just as to whether, just to answer the question as to whether PRRD would be granted interim release, yung pansamantalang paglaya, habang nililitis yung kaso. And it is our prayer, it is our hope, and I hope it is God's will as well, that our answers, our prayers will be answered. Yun lang po ang hiling ko para sa Kanya. Salamat po. Siguro, my wife received a prayer and shared it to me, and if I may, allow me to pray with me as I read this prayer. Okay lang po ba? Yes. Let us put ourselves in the holy presence of the Lord. Heavenly Father, source of all mercy, strength, and compassion, we come before you as a community united in prayer. Lord, we lift up to you former President Rodrigo Roa Duterte. You know his struggles, his burdens, and the challenges that he is facing at this moment. We ask you to surround him with your healing presence, to grant him good health of mind, body, and spirit, and to ease any pain, fear, or worry in his heart. Loving God, in times of trial, you remind us
that you are our refuge and our strength. We pray that you will bring clarity, justice, and peace upon his situation. If it is your holy will, may you grant him freedom and deliverance. And may your hand guide every person involved in seeking the truth. Bless too the people who support him and believe in him. May their sincere intentions, prayer, and positive energy become a source of comfort and courage for him. May unity, not conflict, grow among communities during this time. Lord, we also pray for America, that in the midst of uncertainty, your divine light might break through and reveal your purpose, your protection, and your peace. Surround him with your angels. Cover him with your mercy. Strengthen his spirit. And let your will, good, loving, and perfect, prevail. We entrust all this to you, O God, believing that you hear the cries of your people and that nothing is impossible in your grace. Amen.